Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Makakapanalig ang ating Philippine Standard Time, alas 5:01 ng hapon, araw ng Huwebes, February 27, 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Ipinapanalangin ng mga canon lawyers sa bansa ang dagli ang paggaling ng kanyang kabanalan Francisco. Sa uling araw ng 31st Canon Lawyers Society of the Philippines National Convention, naglaan ng sandaling katahimikan ng mga delegado ng pagtitipon para sa kalagayang pangkalusugan ng Santo Papa. Ayon kay Canon Lawyer Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula, higit na kinakailangan ni Pope Francis sa mga panalangin sa mga sandaling ito kung saan pinaglalabanan ang matinding karamdaman sa Gemelli Hospital. Gayunman sa update ay binahagi ng Holy See Press Office, bagamat nasa critical na kondisyon ng Santo Papa, ay nanatiling stable ito at bahagyang bumuti ang kalagayan, lalo na ang kanyang mga baga. Kamakalaway pinangunahan ni Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle, ang kasalukuyang Pro-Prefect ng Dicastery for Evangelization, ang pagdarasal ng Santo Rosario sa St. Peter's Square sa Vatican, kasama ang iba pang kardinal para sa natatanging intensyong kagalingan ni Pope Francis. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 7. Ako inyong kapanalig, Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Thursday na! Overflow na! Kapanalig, be ready to overflow your blessings with Coach Ryan Katakutan every Thursday from 5 o'clock in the afternoon to 6 o'clock in the evening. Only here at Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Thursday na! Overflow na! Thursday na, overflow na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to Overflow. At ayan, makakasama ko na naman kayo sa loob ng isang oras. Ngayong hapon po na ito, sa mga nagugulat, ako po si Coach Ryan Katakutan. No, nakasama nyo po every Thursday 5 to 6 p.m. dito sa Overflow. Yan, so every Thursday abangan nyo po ito at marami tayong pag-uusapan. At ang maganda po nito, hindi lang po ako yung kasama nyo, marami tayong guest na sa mga following Thursday na pwede nating makuwang aral sa mga kwento nila. Kaya excited ako, kaya mga kapanalig, samahan nyo po ako sa ating journey dito sa Overflow. At syempre, bago tayo magtuloy-tuloy, inaanyahan ko po muna lahat tayo ay manalangin, mga kapanalig, pikit natin ang ating mga mata. And let's start praying and thanking God for this amazing day. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo, sa araw na ito na binigay mo sa amin. Nagising po kami, Lord. Maraming salamat. Salamat din po sa programang pinagkaloob mo sa amin, that every Thursday 5 to 6 p.m. Lord God, it will inspire and give hope, light, Lord God, to a lot of people na nakikinig po ngayon saan mang pong sulok ng mundo. Lord, continue to bless us. Prepare us and prepare also our guest sa pag-uusapan namin. Grabe, Lord God, we will talk about transformation. Lord God, we lift up to you everything in Jesus Christ's mighty name we pray. Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan. So ayan, magandang hapon pong muli sa lahat ng ating mga kapanalig. Siyempre, binabati natin lahat po ng mga nakikinig sa atin sa ating e-radio portal, no? Sa ating mga lolo't lola, sa mga tito, tita, sa mga tsuper, sa mga nanay at tatay na mga nakikinig ngayong magandang hapon po sa inyong lahat, no? Kung nasan man po kayo lupalop ng mundo, mag-ingat po kayo. At the same time, binabati natin lahat ng mga nakikinig sa atin sa YouTube, no? Sa Veritas PH. Pwede nyo rin po kami mapanood dyan. At syempre, makikita nyo po ang aking pagmumuka. Ayan, no? Ang sarap kurutin, no? Alright. At the same time, sa mga we also encourage you to please follow us sa aming Instagram at sa aming Twitter account, no? Sa Veritas, anong nakalagay dyan? Ano bang ating account? Sige, mamaya balikan natin yan. So, syempre sa mga gustong mag-text at sumali sa ating talakayan mamaya, no, we will talk about transformation. Samahan nyo po kami, no? Pwede po kayong tumawag or mag-text sa 0918-837-4827 or 0918-VERITAS. Ayan. At syempre sa mga gustong
tumawag din na sa telephone naman, pwede kayong tumawag sa 02-8925-7931, 239 local 117 or 0917-639-7843. Siyempre, sa lahat ng mga nakikinig sa atin dito sa Facebook natin, no, hindi natin pwedeng kalimutan yan, siyempre. No, sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa DCRV 846 sa ating Facebook Live, maraming salamat po for continuously supporting our program. So unang-una binabati natin dyan, syempre si Sampaguita, ganda, no? Kitang-kita naman talagang ganda. Amen. Blessed, happy afternoon po. Ayan, sabi niya para sa ating lahat. At the same time, binabati natin ang lahat ng mga, ayan, binabati ko syempre yung aking pinakamamahal na lola, si Lola Pining na nakikinig ngayon. Na kanina pagdating ko sa bahay, wala siya. Hindi ko alam kung saan man siya pumuntang sulok, no? At baka nangapit bahay. So sana nakikinig na yung lola ko ngayon. So, Ama, ayan, no, mahal na mahal kita. Syempre kailangan express natin yung pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Ayan, si Rhea Red, sabi niya, God bless Overflow. Thank you so much for supporting. And again, do not forget to share our live para hindi lang tayo maabot ng pag-uusapan natin ngayong hapon na ito, but at the same time, marami tayong maabot. And sino nga ba naman ang hindi gusto ng transformation? No? Lahat naman tayo gusto ng transformation. Sige, kahit di kita nakikita, sabihin mo nga, transformation. Ayan, kunyari narinig ko, kunyari nakita ko. Thank you so much, no, sa lahat ng mga nagsabi sumunod ng transformation na word. Or kung nandito ka man sa ating Facebook Live, type mo dyan transformation. Yan. So maganda kasi meron din participation yung ating mga kasama. So sabi ni Luis Santos, good afternoon po, pwede po bang greet mo yung magiging inaanak ko sa kumpil at magiging model at talent na si Johan Paul Junsay ng happy birthday ngayong araw. Ayan, no, happy birthday, shout out, no, pa-Shanghai naman. Shout out kay Johan Paul, happy birthday, 27 years old, no, galing po ito kay Ninong Luis, no, para masarap maging ninong to si Ninong Luis. Pag nagpa-compile nga ako, chat ko to. Ayan, syempre Lorly Limbaga watching here in RSK University, grabe, no, God bless Impact Brothers. Ayan, thank you so much, no. Kati Bingilo, transformation, thank you for cooperating, no. Lorly Limbaga, transformation. Teresita Calderon, ayan, very special po sa akin ang pangalang Teresita kasi yung nanay ko po, ang pangalan po ay Teresita, no. Kaya gustong-gusto ko pong pangalan yung Teresita. At the same time, merong short yan, eh. May short na version yung Teresita, no. Ang short version yan is Tessie, no? Karamihan sa mga Teresita, Tessie yung tawag niya. Sige, keep on commenting lang, no? At mamaya babasahin natin lahat ng mga comment ninyo diyan, no? At ako sobrang excited ako. Alam nyo, parang another Thursday ito na feeling ko kulang na naman tong isang oras na meron tayo. Malay nyo, one time, no, baka mag-extend na yung time natin. So, pag-pray natin kay Lord. So ngayon, yung pag-uusapan natin sa very powerful topic at sobrang blessed ko dahil, at hindi lang pala ako, no, magiging mabibless talaga tayo ngayong hapon na ito kasi nabigyan tayo ng oras. Itong taon to napaka-busy nito sa kabi-kabilang mga ginagawa niya para kay Lord, no. And today we will talk about a life renewed, no. Siguro maganda i-type mo rin dyan, kapanali ko nasa Facebook ka, type mo dyan a life renewed, no, from crossdresser, okay, to Christ follower. Sa mga hindi po nakakaalam ng crossdresser, yan po yung mga kapatid natin na lalaki po sila at nagkaroon sila ng pusong binabae, no? At syempre, tingin ko naman, hindi naman nila kasalanan ito at naramdaman nila to. Mamaya, mas maliliwanagan tayo, no? From a cross-dresser, nagdadamit ang pambabae, pero ngayon grabe. As in, Christ follower. Kung pag-uusapan lang ang pag-follow tuloy. So, follow, no? Anong spelling ng follow? Kung pag-uusapan lang yung word na follow, no? Grabe yung pag-follow nito. As in, ito yung Lord, more of you, less of me. Or baka hindi lang ganon, talagang tinalikuran na yung, alam mo yun, yung dating ikaw, tapos ngayon ibang-iba na. Kaya, mga kapanalig, wag po kayong aalis dahil ito pong pag-uusapan natin is grabe. Maybe, doon sa eksaktong nangyari, maybe hindi ka makarelate. Pero, lahat naman tayo gusto natin ng transformation. And one thing is for sure, kapag ka talaga nagkaroon tayo ng personal relationship with God, with Christ, isa lang ang pwedeng mangyari, no? Transformation, no? Sige, bagitin mo nga ulit, transformation. Yan, thank you so much for following, no? So again,
hindi ko napapatagalin pa itong kasama natin ngayon, itong guest natin ngayon before, no? Isa po itong sikat, no, na celebrity. At the same time, di ko na masyadong papahabain yung pagpapakilala ko kasi gusto ko sa kwento niya, mas makilala natin siya moving forward dito sa ating program sa Overflow. So again, we will talk about a life renewed from cross-dresser to Christ follower. Okay? So please welcome Brother Angelo Choknat Vargas. Ayan, magandang hapon po sa ating mga listener dito sa Veritas 846, sa mga kapanalig. At syempre po sa mga nakikinig ngayon sa Facebook Live, mabiyayang hapon po sa ating lahat. Yan, no? Grabe, shoutout pa lang, no? Talagang sanay sa mic. No, siguro, Brother AV na lang or Angelo? AV, pwede na. AV. Sige, Brother AV, gusto ko bumati ka muna sa mga gusto mong batiin, maybe family, friends. Sige, pati mo muna sila. Binabati ko po syempre yung family ko. Yan si Mama Presi Vargas, Bobby Vargas, Pedro Vargas, Elaine Vargas, Chris Anthony Vargas. At sa mga kaibigan ko po, si Rina Malaka, si PM Vargas, at si Henry Giron, Anneli Cayaban, Teresita Calderon, at sa lahat po ng dumadalo sa gawain ng Jesus sa Sereno Catholic Charismatic, dyan po sa Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, tsaka sa Our Lady of Lourdes Parish. At syempre po ang aming overall spiritual advisor, si Bishop Deogracias Iñiguez, at sa aming spiritual director, si Father Reytano, at sa Salt Foundation. Magandang hapon po. Ayan, so, dami, no? Yes, no? Feeling ko may listahan si Brother AV sa isip niya, parang wala siya nakalimutan. Pero at least, no, nabati mo yung mga dapat mong batiin. Yes po. Ayan. So, siguro, simulan na natin tong kwentuhan na to. Sige po. No, dahil alam ko medyo mahaba ito. Sino ba si Brother AV nung bata siya? Yan, si Brother AV po, o kilala bilang Jello o AV, ay lumaki sa kinikilalang pamilya, pero hindi ko pala sila totoong magulang, biological parent. Ako po ay lumaki sa mga tiyahin, kami pong tatlong magkakapatid. So yung kinikilala po naming tito sa loob ng bahay, nung nag-aral na po kami ng elementary, doon lang namin nalaman na siya pala yung totoo naming father. Sapagkat yung mother po namin sumakabilang bahay habang yung father ko ay nasa abroad. So, nung nag-enroll po kami sa elementary, parang nagtataka ako kasi nung hinihingi na ng teacher yung birth certificate, parang napansin ko, ba't iba ang apelido ko? Yung kinikilala kong parents, Dinong. Pero yung totoo kong pangalan, Angelo Vargas. Okay. So, nung nagtanong po ako sa parents ko, doon ako parang nagdalawang isip na, bakit to iba ang apelido ko? Kaya pala minsan, pag pinapalo ako, nagdadamdam ako. Kasi sabi ko, kaya ako pinapalo siguro kasi hindi pala ako tunay na anak. Yes. So po, yung Presi, siya pala yung tita ko, kapatid siya ng father ko. Okay. So, siya ang kumupkup sa amin. So, that time po, medyo nagrebelde, nagkasakit po yung kumupkup sa amin, so nalipat po kami dyan sa Novaliches, sa Camarin. So, na-adapt ko po yung mga nasa paligid, environment. Syempre, pag nasa isang lugar ka, totoo yun eh, na kung ano yung kinalakihan mo community, possible. Possible na ma-adapt mo. So, syempre, ang mga kaibigan ko doon, mga LGBT. Eh, wala pa naman LGBT salita dati, di ba? Yung sangkabaklaan. Yan po ang mga kaibigan ko. So, paggabi po, dahil hindi naman ako out, ang gagawin ko po, may senyasan kami. Yung ganyan. Wow, may yan, may senyasan mga tik-tik sa gabi. Eh, ang parents ko po, hindi po yun natutulog ng gabi hanggat hindi kami kompleto sa higaan. So, ang gagawin ko po, kakain ng maaga, nagtutulog-tulugan, para pag natulog na yung parents ko, lulusot po ako sa bintana. So, ako yung literal na nagtatana noong unang panahon. Amen po. Tumatakas. Yes, tumatakas. Tapos, gabi pa lang po, yung damit ko nasa labasan ng bintana, yan, naka-plastic. Yung heels ko, yung heels skirt. Pang-rampa. Yes, yung bra. Eh, ang uso naman dati, hindi naman makeup, eyeliner lang sa mata, maganda ka na. Tapos rampa. Bago po alas 4 ng umaga, kailangan nakauwi na ako ng bahay. Grabe, no? Parang Cinderella. Yes po, kasi pag alas 5, ang mama ko nagigising na. Nagwawalis-walis na, nagkakape na kasi gigisingin ako papasok sa school. Kaya yung teacher ko po ng elementary, nagugulat din. Bakit kapag nasa klase ako, lagi akong tulog. Yes. Yes po. At dahil dyan, Brother AV, bibitinin muna natin sila ng saglit, no? Tayo po muna yung magkakaroon ng break panandalian, mga panalig. Huwag po kayong aalis dito sa programang ito dahil marami po kayong matututunan. Ayan. See you later. Thursday na! Overflow na! Thursday na! Overflow na! At
muling nagbabalik ang Thursday na Overflow na. Ayan. So maraming salamat sa lahat ng mga nag-stay sa atin ngayon dito sa ating programa na. Siyempre, grabe itong ating kwentuhan with Brother AV. Balikan natin, Brother AV. Tuloy natin ang kwentuhan ng pagtakas mo paggabi. Alright. Siyempre, pagtakas po gabi, alas 4, kailangan nakauwi ka na. Kasi Okay. alas 5, magkakape na si mother, tsaka gigising na Maaga kami. kasi nagigising yung mga nanay, di ba? Papasok sa school. Mm. So, hindi po nila namamalayan na rumarampa ako sa gabi. Ilang taong ka niyan? Ulit? Ako, mga 8 to 9 years old 8 to 9 years old? Grabe, no? Bata, dalagang-dalaga. Tapos? Noong unang panahon po, ilan pa lang magagandang natural na kabaklaan. Konti pa lang yan. Okay. Kasi dati talagang normal na ganda. Hindi katulad ngayon, di ba? Kung ano-ano ng mga retoke, mga Ginagawa. tinuturo. Dati mga tinuturo lang sa kabaklaan, petroleum jelly lang. Ngayon, Di yung ba? sa'yo natural lang. Natural lang, you know. pills lang. Yan, kaya dati nagkaroon ako ng dibdib. Yan. Tapos po, nagugulat yung nanay ko minsan, pag nag-aayos siya ng damit, parang may nakikita siyang bra na hindi naman niya kasukat. So sabi ko, ay baka siguro sa kapitbahay nagkamali ng sampay. Okay. Ganyan lang po. Dinamay mo. Tapos, so syempre na gumaganda na yung mga kasama ko, medyo naiinggit-inggit na rin ako. Eh, wala pong yung pinto namin sa kwarto, wala naman siyang pinto, kortina lang. Okay. So, kuha akong pardible, nagtaya ako magbubutas sa tenga. Yung tatay ko pa biglang gumanon, ano yan? Na, imbis na po dinadahan-dahan ko yung pardible, naitusok ko tuloy ng Natusok mo. diretso. So, nagkabutas ako sa tenga. Hanggang unti-unti, sabi ko, parang medyo natatanggap na nila ako. Unti-unti, araw-araw naka-eyeliner na Pinapakita ako. mo na talaga sila, sa kanila. Yes po, naka-eyeliner na ako. Tapos wala, no comment naman sila. Naka-eyeliner na ako, ganyan. Hanggang one time, nakita ko yung mother ko, paggabi, ano kasi siya, umaatin sa charismatic community. So nagulat ako nagdarasal, sabi ba naman niyo, hindi ko po kaya yung anak ko, ikaw na po ang bahala, Lord. So kung si mama, sinapian ba ako? Sinurrender ka? Oo, ganyan siya. Pero sama-sama pa rin niya kami sa prayer meeting, dead ma lang. Tapos one time, nagtampo ko sa prayer meeting. Kasi one time, pagpunta ko, ang topic, kayo mga kabaklaan, mga ganyan, masama yan. Okay. Neto ganyan. Talagang tumayo po ako, nag-back out ako. So, ano Umuwi ba ka na naman lang. to? Oo, pinariringgan pala ako. Tapos after nun, pero mahilig po ako sa simbahan, mahilig ako sa mga santo. Kahit nung during that time? Mahilig po talaga ako mula bata. Nagagalit nga po mga kapatid ko eh. Kasi araw-araw pag may nakikita ko mga tinapon na santo, yung mga nag-iibang relihiyon, sinusurrender nila sa simbahan. Ginagawa ko po yung pinupulot ko yan. Kahit putol na yung kamay, putol na yung ulo. Kaya magugulat yung kapatid ko, may bago na naman tayong ampon. Kaya kasi, no, may uwi na naman siyang bago. So pag napunta pa kayo sa bahay namin, ang daming hilero sa to, puro pulot po yun. Tsaka bigay. Okay. Tapos, hindi po tumagal, nagulat yung mother ko, nasa Miss Gay na ako. Sumasali ka na? Sumasali na po ako. Nag-level up na to ngayon? Yes, nananalo naman. Okay. Dati hindi pa naman uso mga gown-gown na pagandahan, kortina lang. Lalagyan mo lang yung kumot ng design, talagang bongga na. Hanggang sa nag-level up na po yung yung mali kong ginagawa, pero maganda sa paningin ko nung panahon. Siguro maganda pakita natin yung picture niya, no, sa mga ayan, no, grabe, oh. Oh, di ba? Oh, di ba? Nakita mo ba? Yes. Yun, no? Oh. Walling ang tawag po dyan, mga Yes po. Walling. Ayan, sige. Kwento mo po kami Tapos, tungkol dito sa mga pictures na to. Nagmi-miss gay ako. Tapos nag-gay bar na rin ako, yung mga prime time. Tapos parang ang bilis ng pera. So hindi ko na po napukusan yung pag-aaral. So medyo nawawala ka na talaga sa landas niyan. So hindi na ako gano'n nakapag-aral. Parang papasok, tapos hihinto, papasok hihinto kasi nga may trabaho. Hanggang sa napunta po ako sa isang TV station na malaki na yung mga dancer doon, yung mga G-girls, tsaka go-girls, kinuha ako. Na parang, kasi lagi ako nagpapa-autograph araw-araw. Siyempre, feeling ko mga sikat, mga artista, ganyan. Tapos sabi nila, lagi ka nagpapa-autograph, taga-saan ka ba? Sabi ko, dyan lang po sa Novaliches. Tapos sabi, pwede ka ba namin kunin personal assistant? So, kinuha pa akong personal assistant at sikat na yun ngayon na yung kumuha sa akin, si Lovely Abelia. Yes, si Lovely Yan. Abelia. Yes, sikat na siya ngayon. So, kinuha personal assistant, stay in po sila sa Cubao, yung manager nila. So, din na rin ako nakatira. Dahil nga po nag-less ako, wala akong damit, kaya yung mga miniskirt nila, yung mga blouse nila, yun na rin ang sinusuot ko. Hanggang sa dumating sa punto na nagpareban na ako. Okay. So, pag uwi ko po ng bahay, dahil hindi ako nagparamdam ng mahabang panahon, kasi hindi pa naman ganong uso, ilan pa lang may cellphone, noon yung talagang may kakayanan, siya lang ang meron. So, pag uwi ko po ng bahay, nagulat ang mother ko, kasi may bitbit ako mga grocery, tapos sabi, sino ka? So, ibang-iba talaga ako. Nag-transform talaga. Ako to, si, Jello. Ganyan. Tapos, ikaw na ba yan? O, so, tuloy-tuloy. So, parang nanibago sila, parang may bagong bisita, Okay. na parang mahirap din po mag-adjust. Kasi, syempre, mga... Yun, no? Pinakita ulit, oh. Yes.
Mga kapatid ko po lalaki. Okay. So parang Ilan pala kayo magkakapatid, bro? Sa original po, 3 kami. Okay. Tapos ako po bunso. Sa original naman ng kumapop sa amin yung tita ko na kinikilala ko mother hanggang yung 3 rin. So 6 po kami. Puro sila lalaki. So isa lang po ang babae namin. Ako yung pangalawa. Itong pinapakitang picture, ilang taon ka niyan that time? Ayan po mga 16 na po ako. 16. So medyo ano ka na, tawag dyan dalagita na. Yes. Yan. Tsaka hindi po ako makain dyan. Talaga? Kahit nagugutom ako, titiisin ko. Kasi nga parang hindi lumaki yung tiyan. Okay, ang tawag doon? Tiis ganda. Tiis ganda. Tapos Alright. inom ng pills, hanggang sa yan, lumalaki yung dibdib. Tapos nag-level up na po yung ano ko, nag-boyfriend na ako. Okay. Yan. So this time, hindi lang talaga nagdadamit na pambabae. This time talagang nag-ano ka na. Yes, Pumasok ka po. na sa relationship. Pumasok na ako sa relationship. Masaya, first time ko na in love, masaya, na malungkot. Pakita natin si Rolando. Meron ba? Ay, wala pala. Masaya na malungkot. Okay. Kasi syempre, alam mo yung feeling mo na kanya ka lang. Wow. Wow! Nasa'yo lang siya sa'yo. Okay. Di ba? Pero may kahati ka. Okay. Di ba? Meron pang punto na yung lalaki hindi umaamin na may karelasyon palang babae. Syempre, uso pa ng Friendster. Magpo-post ang picture, bigla may mag-PPM. Burahin mo yung picture. Yan. Sabi ko, bakit? Boyfriend ko. Sabi tapos mag-chat ng lalaki, pakibura na lang kasi may hindi pala ako sinabi sa'yo. Sabi ko, kasalanan mo, ba't ka nagpa-picture? Ako pa mag-a-adjust. Di ba? Kaya parang ang hirap din po ng buhay ng LGBT na masaya na mahirap. Yes. Ang kaibahan lang nun, kilala ko lang si Lord noon sa pangalan. Sa pangalan. Yes. So parang kumbaga mababaw lang yung pagkakakilala mo kay Lord na may Lord, may Diyos, merong Kristo, pero hanggang doon lang. Namatay siya sa krus para sa atin, so niligtas niya tayo. So okay na tayo, niligtas naman na tayo eh. Ganun lang po. Pero hindi ko alam na mahiwag. Kaya pala nagtataka ako. Ito, walang galang ha, sa mga nagsiserve sa simbahan. Pero doon tayo sa totoo. Nagtataka ako, yung mga nagsisimba, bakit, di ba parang masyadong banal sa simbahan? Kahit anong relihiyon, masyadong banal sa simbahan. Pero pagkatapos ng serve sa simbahan, chismosa pa din. Di ba? Kasi parang, real talk lang. yes, pareho ko pala sila, na parang naging daily routine na lang, o kaya naging weekly routine na lang na kailangan pag alas 6 magsiserve ka. Di ba? Basta kilala mo ang Panginoon. Pero pag uwi, walang nababago. At yun po yung natuklasan ko, kaya ba't ganito itsura ko ngayon? May natuklasan ako sa Panginoon. Yun. Okay, ganda ng kwento, no? So, sa mga kapanalig natin na nakikinig ngayon, so, yung guest po natin, no, sa mga hindi po nakakaalam, siya po si Choknat. Yes. Okay, si Choknat po siya ng isang istasyon dati. Yes, kasama po ni Joey De Leon. Yan, kasama ni Joey De Leon. So, hindi na namin babanggitin yung programa. Alam nyo naman na siguro kung ano yung program na yon. So, siya si Choknat, no? Yes. At isa ka sa mga kasama nila doon sa mga programs na yon. Sa isang radio station po ko sa ni Nanay Christopher Min. Tapos sa isang program na TV, kasama po ko ni Lucy Torres, ni Joey De Leon. Mga co-host minsan, and then a backup dancer. During that time, curious lang ako, ang sarap ba ng buhay mo during that time? Masarap. Kasi feeling sikat ka, lalo na sa lugar nyo. Di ba? Feeling sikat ka. May nagpapa-autograph sa'yo, hindi mo alam kung pinagtitiripan ka o talagang iniidolo ka. Di ba? Pa-autograph, pa-picture. Di ba? Hindi mo ako kaputian, hindi mo kakinisan, maitim ako. But minsan may maririnig ka, itim naman. Di ba? Ang itim sa TV, mas maitim sa personal. Kaya hindi mo alam yun. Siyempre, sasakyan mo na lang kasi feeling sikat ka nga, di ba? Okay. So, ano po, tsaka mabilis ang pera. Di ba, konting kembot mo lang, konting salita mo lang sa entablado sa mga politiko, pera na. Yes. Kaya, parang, di ba, mas malaki yung medyo lamang mo kaysa sa kumakayod ng araw-araw na, di ba, sumusuko kumbaga, sa EDSA. kumbaga malayo sa kita ng ordinaryong kitaan. Yes po. Yes, dahil nga madali, daming racket, may guesting, Tsaka natuto ko mag-reban. Di ba? May magpapareban lang. Kahit na bagsak presyo, sige na para may pera lang. Siyempre, pag minutes ano yung itsura ng bagsak presyo? Mga 3 ulo, tumpok, mga Hindi, ang reban kasi 1.5. So, bigyan mo lang natin ng 500. Okay. O, konting tiis lang naman yun, papahid mo lang naman yung gamot. O, di ba? Tapos kukuha lang ako ng taga-Balnaw para hindi mapasma ang bakla. O, di ba? Okay. So, yan yung buhay mo dati. Yes po. No, grabe, no? And maybe right now, there are some people na nakaka-relate sa kwento ni Choknat or ni Brother AV. Choknat before and Brother AV ngayon, no? Nakilalang kilala sa ginagawa niya. And later, mamaya pagtapos po ng break natin, no? Pag-usapan natin, paano nagkaroon ng transformation? Ano yung transition? Paano naging ngayon, no? Dating cross-dresser, ngayon Christ follower. Mga panalig, tayo po yung magbabalik sa ilang sandali. Thursday na! Overflow na! Hardcore.
May iba't Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 1 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Thursday na! Overflow na! Alright, tayo po ay nagbabalik sa ating programang Overflow, no? So, samahan niyo po kami sa natitirang 30 minutes, no? Kanina nakwento ni Brother AV yung kanyang buhay simula sa kanyang pagkabata and growing up. Ayun nga, nakita natin, narinig natin yung kwento niya ng transition, no? Na because of environment. Ganun pala, no? Alam mo, nare-realize ko ngayon, napaka-importante talaga ng environment. Yes. Sino yung pinipili mong nasa paligid mo? Yes. We're not saying or we're not judging people, pero talagang meron talaga siyang effect, no? Meron siyang pwedeng negative na effect or pwedeng positive na effect. And syempre, bilang bata, hindi mo naman talaga minsan alam kung ano yung tama at mali. Okay? So, growing up, parang alam mo, parang ito yung okay, ito yung masaya, so ito yung sinubukan. Ito yung trinay. Yes. Tapos so parang unti-unti, hindi mo na nakikilala ang identity mo. So, bago tayo magtuloy sa ating kwentuhan, Brother AV, ayan, so batiin muna natin yung mga yung mga nag-comment, no? So, sabi ni Annalie Kayaban, mabiyayang hapon po. Si Richard Josana Sevilla, Transformation. Si Rered, sabi niya, A Life Renewed. Si Annalie Kayaban, sabi niya, Transformation. Bong Finlak, sorry. Magandang hapon po mga kapatid. Ayan, sa mga panalig natin, sino pa? Lian Las Piñas, good afternoon, Overflow. Thank you so much. Nanita Carmelotes de Motor, ayan, sabi niya, huli ka ngayon, Brother AV. Tumakas ka. Siyempre, ang aking isa sa pinakamamahal na kuya, Gilbert Manaig, happy and overflowing Thursday mga ka-overflow. Si Gina De Jesus, amen. Si Oliver Jose, amen. Ayan. Siyempre, again, huwag niyo pong kalimutan na i-share po itong ating pinag-uusapan because this can really change a lot of life, no? So, hindi lang po ito transformation ng identity. At alam naman natin, kilala natin si Jesus bilang grabe. Pagdating sa transformation, marami siyang pwedeng baguhin. Even your life right now, kung ano man yung buhay mo, ano yung iniisip mo ngayon, ano yung laman ng puso mo ngayon, even your finances, no? Even your family, your relationship, God can transform everything. Amen. No? Basta maniwala lang tayo, kumonekta tayo sa Kanya, walang imposible sa Diyos. No, Brother AV? Amen. Okay, tuloy natin, Brother AV, siguro. Nalaman namin na ito yung kwento mo nung bata ka hanggang sa lumalaki ka. Now we want to hear ano yung nangyari. Paano yung isang taong sanay sa pananamit na pambabae, ngayon iba na yung storya, binago na ng Diyos yung buhay mo. Saan nagsimula yung transformation mo, Brother AV? Sabi ko nga po kanina, syempre madaling kumita noon. So, imbitahan lang ako ng isang politiko sa entablado para mag-host ng kanyang political rally. Madali ang pera. So, nung kasagsagan ng kasikatang popular na sa lugar namin, may isang politiko na tinulungan ko. Tapos nung nanalo, imbis na magpasalamat, parang yung siguro yung mga nasa paligid niya, ayaw na madikit ako sa kanya. Okay. So, ewan ko po kung ano nangyari, nabigla na lang din ako, na yung tinulungan ko, nag-file pa ng case against me. Okay. Yan. Tapos sabi ko, sa dami ng tao, bakit ako? Bakit ako na, ang ganda nga ng ginawa ko? Tapos ako pa yung parang lumabas na masama. So, syempre, hindi natin na ipaliwanag yun, lalo na pagsarado ang isip. So, nung nakatanggap po ako ng subpoena, parang na-depress ako, gusto ko magpakamatay. Kasi ayoko na makita ng parents ko na yung pinalaki nila, yung inaruga nila kahit di nila totoong anak, makikita sa loob ng kulungan. So, ganun agad yung nasa isip ko. So, nalungkot po ako. Hanggang sa lahat po ng kaibigan ko na nilibre ko nung may pera ako nawala. Lahat ng boyfriend ko nawala. Okay. Yan. So, nawala akong kaibigan. Ako na lang mag-isa sa huli. Hanggang may kumatok po sa bahay na mga kabataan na hindi ko kilala, na nagsabi, kung pwede bang mag-akit ng image ng Nazareno sa bahay mo. Ako naman po, syempre, kasagsagan ng hearing that time, tuloy-tuloy. So, tinanggihan ko po. Sabi ko, busy kasi ako, next time na lang. So, alam niyo po, lumabas yung mother ko, tapos sabi niya, ano yun? Sabi ko, mag-aakit daw sa atin ng image ng Nazareno. Anong gagawin ba? Babantayan daw gabi-gabi. So, 1 linggo dito. Tapos maglagay lang daw ng kape, gano'n. Tapos sabi niya, tanggapin mo, huwag mo tanggihan, bawal yan. So, ako naman po, siya tinanggap namin. Nung nasa bahay na siya, nung unang gabi, ako yung nagbantay. Tapos parang nagtanong lang ako sa isip ko, pero hindi seryoso, trip lang. Okay. Tapos sabi ko, Lord, ba't nandito ka? Anong pakay mo? Tapos po, nagawa akong prayer request,
Tapos sabi ko, ang sinulat ko doon na talagang hindi ko malilimutan na kung totoo ka kasi dinudumog ka sa Quiapo, di ba? Sabi ko, kung totoo ka, maghimala ka sa buhay ko, maglilingkod ako sa iyo. Okay. So yun lang po. Alam nyo, trip-trip lang yun yung sinulat ko niya. Kasi kasagsagan ng problema, hindi mo na maiisip na gano'n yun. Ilang araw lang po may dumating na court order sa bahay, dismiss ang kaso, panalo po ako. Grabe. Praise the Lord. Amen. Praise Pero, God. sumunod Palakpakan naman natin si Brother AV, no? At syempre, mas malakas sa palakpak para kay Lord. Amen. Kung nakikinig ka man ngayon, di ka man namin nakikita, basta palakpakan mo si Lord ngayong oras na to. Sige, Brother AV, Alam tuloy. niyo po, hindi naman ako agad sumunod kay Lord eh. Syempre, wala na akong problema. Okay. Ganun ang totoong Kristiyano eh. Pag nakilala si Kristo, hindi naman agad sumusunod. Okay. So, nakakalimot. So, nakalimot po ako, balik na naman sa rampa, balik na naman kung saan-saan. Alam niyo po, ilang araw, nagpadala naman ng motion de reconsideration. Binabalik yung kaso. So, binabalik yung kaso. So, kailangan ko na naman si Lord. Okay. Well, alam ko, halos karamihan sa atin nakaka-relate dito. Even me, no? Yes, na, alam mo yun, tinulungan ka ni Lord, tapos parang wala tayong utang na loob kay Lord. Yes. Aalis na naman tayo sa Kanya, tapos kapag kailangan natin siya ulit, lalapit na naman tayo sa Kanya. Po. No? And thank you, no? Dahil kinakwento mo yung part ng kwento mo na yan. Yes. Sige, Brother AV. Tapos ito na, so nakalimutan ko si Lord. So naalala ko na naman si Lord. So inaya na naman ako sa isang prayer meeting. Tapos parang unti-unti na ako parang unti-unti na akong tinatawag uli ni Lord. Na tapos parang sabi ko, oo nga pala, nangako ako na maghimala ka sa buhay ko, maglilingkod ako sa iyo. So ang ginawa ko po nung may trabaho ko that time, yung unang sahod ko, pinagawa ko ng image ng Nazareno sa Pampanga, nagpagawa ako. So nung dumating siya sa bahay, pinahihiram-hiram ko siya. Ganyan. Tapos po, nirehistro ko siya sa Quiapo. Ngayon parang ang nangyayari, hinihiram ko siya, pinahihiram ko sa mga tao, nagre-request sila ng praise and worship. Hindi naman po ako marunong kumanta ng kanta talaga, ng mga joyful song. So, ang ginagawa namin, nagbo-bluetooth speaker lang kami, tapos sasabayan na lang kanta-kanta. Yung mga matatanda nyo, alam nyo no, yung mga matatanda, mga madasalin, dapat hindi lang tayo puro rosary, dapat kailangan may Bible sharing din. Okay, so nagle-level up na ngayon. So, anong gagawin ko, hindi ko alam. Ito naman po, nang nangyari, sabi ko, Lord, kung kalooban mo to, susunod ako. Pero kung hindi, titigil po ako. Ganon. So, alam niyo po, pagbukas ko ng Bible, ang nabasa ko, 333. Jeremiah chapter 33 verse 3. Okay. Nung ko nalaman na si Lord, matagal na palang may telephone number. Hindi lang natin alam. Di ba? Nakalagay doon, tumawag ka sa akin, tutugunin kita, at ipahayag ko sa iyo mga bagay na mahiwaga na di mo maunawaan. So, yun lang po, pinaliwanag ko lang na, sabi ko, may telephone number pala si Lord. So, nung tumatawag tayo noon, talagang sumasagot pala siya. Yes. Sabi ko, talagang may sariling panahon at pagkakataon ng Panginoon. So, lumagana po kami sa lugar. Alam niyo na, this time, hindi na rampa. hindi na po rampa. Yes. So, parang ako naninibago na rin ako. Kasi bigla ako nagpagupit ng buhok. Okay. Diba? Pero, may ano pa rin ako. May ugali pa rin na natural na pagiging bading. Kasi yung mga member, bino-boyfriend ko. Talaga? Yes. During nung early time niyan? Yes, pasimula pa lang kami ng mga 2017, 2018. Bino-boyfriend ko. Yung isang mamamasan, boyfriend ko. Tapos yung dalawa doon, boyfriend ko pa rin. Hindi nila alam Sige. sila. Hold muna tayo sa punto na yan. No? How do you feel that time na parang urong sulong eh? No? And I know that marami sa atin nakaka-relate dito na lalapit ka kay Lord, strong relationship, tapos ito na naman. Strong relationship, tapos ito na naman. How do you feel that time? Kasi ang kasalanan po madaling pasukan. Pero ang pagkilala sa Panginoon mahirap. Nung una hindi ko siya nauunawaan. Kasi pag nasa Panginoon ka, ang dami mong pwedeng i-give up. Dapat na i-give up. Okay. Katulad niya, na ako namumuno, tapos bino-boyfriend ko sila. Pumapatol naman sila. Mali pala yun. Diba? Nung lately ko lang nalaman. Tapos hanggang sa dumating po sa punto na pinipersecute na rin ako. Sabi ko, Lord, nung hindi ako sumusunod sa iyo, madali lang. Tapos ngayon pinapersecute. Siyempre, lumalago yung grupo. Kung ano-anong ibabato sa iyo. Kaya lang ginagamit niya na sarili para kumita siya ng pera. Okay. Marami nang binabato. Yes. Hindi nila alam pag may community ka, hindi naman ikaw magkakapera, lalo na kung simula pa lang. Yes, ikaw pang mag-aabono, magbibigay. Kasi katulad niyan, may manunugtog. Bibigyan mo ng panggasolina, ng pangkain. Diba? So sabi ko, itigil na lang. Tapos, parang nag-decide ako na, kasi sa Quiapo po, nung nasa Quiapo kami, nasa Balangay kami, bawal ang donation box. Okay. Hindi naman po talaga may iwasan na may magdodonate. Okay. So, pangit naman natatanggapin ko sa kamay ko. Tama. So, ang ginawa ng box. Tapos dati, parang naguguluhan na ako. Sabi ko, Lord, kung kalooban mo tong community na to na magpatuloy, i-guide mo po ako kung kanino ako pwedeng lumapit. Galing. Nagkataon,
Noong 2018, Charismatic Federation Congress ng buong charismatic sa Pilipinas. So I approached Brother Mars Catan na paano po ba i-register ang isang community na gagawing charismatic. So binigyan niya po yung process sa akin, and then kinausap ko si Bishop Bacani sa San Carlos Seminary. Na Bishop, hindi po kami tinatanggap ng ibang kaparian, ano pong pwedeng gawin. Sabi niya, Angelo, magpatuloy ka lang. Galing. Kasi ang ibang community dati na malalaki na ngayon, hindi na naman tinatanggap noon. Ang Panginoon, pwede mong maranasan kahit sa ilalim ng puno, sa tirik ng araw. Kaya alam niyo po, dati nasa umuulan, nadadaanan kami ng mga tumatanggi sa aming mga simbahan. Tuloy pa rin kami, kahit tirik ang araw, hanggang dumating po sa punto na sabi nung pare na ayaw sa amin dati, Angelo, pumunta ka nga sa simbahan, mag-usap tayo. Tapos sabi ko, bakit Father? Sabi niya, believe din ako sa'yo. Kasi kahit na nire-reject o tinatabay ka namin dati, na huwag ka magdadamdam kasi syempre bago ka nga, hindi ka namin naunawan, tsaka maraming pinupukol sa'yo. So ang gawin mo, patunayan mo na hindi totoo. Tapos nagulat po kami, sabi niya, dito ka na mag-prayer meeting sa loob ng simbahan. So tinanggap po kami. Kaya malaking pasalamat kay Bishop Gaan ng Diocese of Novaliches. Amen. Kasi isa rin po siya sa nakipag-communicate din sa amin. Tsaka talagang inabot niya rin kami. Yes, alam mo, learning from your story, Brother AV, no? And I know that a lot of people right now, maraming kapanalig natin yung nabibless ngayon sa story mo. Lalo na, gusto ko tong ibalik yung sinabi mo kanina. Hindi lang naman ikaw yung nakakaramdam ng persecution. Yes? So, napakarami ngayon, kung kailan ka lumapit kay Lord, yung talagang seryoso ka nang lumalapit kay Lord, no? Talagang grabe yung pagsubok, yung mga challenges, hindi talaga biro, no? Pero, maganda yung sinabi mo, na sinabi rin ng isang pari, si Bishop Bacani, na tumuloy ka lang. Tumuloy ka lang. No? And maybe right now, if you are also in a challenge, or maybe same na problema, or same na struggle kay Brother AV, God is telling you right now, tumuloy ka lang. Yes. As long as alam mong tama yung ginagawa mo, tumuloy ka lang. At hindi, well, to be honest talaga, hindi naman talaga madaling masumunod kay Lord. Yes. Tama? Daming question, ang daming babato sa'yo, bakit siya, bakit, alam mo yun, parang as in, talagang maraming ibabato sa'yo. Tsaka alam nyo, Coach Ryan, nung pinatawag ako ni Bishop Gaa sa Novaliches, sa Chancery, isa lang ang tanong niya, na bakit nagpapatuloy ka dyan? Isa lang po ang sinabi ko, kasi Bishop, ang kaligtasan naman po kanya-kanya, tayo ang gagawa. Masakit man pong sabihin yung katotohanan, na yung mga hinahangaan natin sa loob ng simbahan, sila pa yung maraming sinasabi tungkol sa atin. Parang tayo kasi, lapit ng lapit, tapos parang sila naman taboy ng taboy. Ngayon po, unti-unti ko siya naunawaan. Kasi may nabasa ko sa Bible na sinabi doon, wala namang mahirap sa pagsunod sa Panginoon. Di ba sabi nga, limutin mo sarili mo, pasanin mo yung krus. Wala naman siya sinabi na pag sumunod ka, hindi ka na magkakasakit. Wala kang problema, hindi ka magkakautang. Magkakaroon ka. Ano lang ang kaibahan na naglilingkod ka? Magaan, tsaka may pinapadalang instrumento ang Panginoon. Katulad nga po nung nakaraan, di ba, nagkausap tayo. Wala kaming bigas. Lord, sabi mo, provider ka. Paano ko ipapaliwanag sa mga sumusunod sa akin na provider ang Diyos ko na pinaglilingkuran? Kung ako mismo walang isasaing. Ayun, may magbe-message na punta ka rito, yung asawa ko galing Pangasinan, niya Sister Annalie nanonood. Kaya ba na may dalang ilang sakong bigas, so sa'yo na yung isang bigas. Biruin mo, nakasaing na. Yes po. Luto na. Pero ako lang yung nagsalita sa isip ko, pero dininig agad ng Diyos. Yes, amen. Tsaka ako ang masasabi ko lang po sa mga religion na yung mga LGBT, kung ako itinaboy noon, tapos nagpa-apekto ako sa pagtataboy, hindi ko siguro na-encounter si Lord. Amen. Kaya ang dapat pong gawin, kung halimbawa yung tao ganyan na yan, kaya nga di ba si Pope Francis maganda yung binanggit niya sa LGBT no, na misinterpret lang ng iba, na yung mga LGBT anak pa rin yan ng Diyos. Amen. Yes, 100%. Tao pa rin yan. So kung itataboy mo sila, saan pa sila pupunta? Yes, yan. amen. Kahit tulad po ng sinabi nyo kanina na yung nasa nasa paglilingkod pero pine-persecute. Pero nung wala tayo sa paglilingkod, di tayo pine-persecute. Yes. Kasi paano tayong ipe-persecute nung wala tayo sa Panginoon, ikakampi pa natin si Satanas. Di ba? Brother AV, mapuputol muna kita, no? At tayo po muna yung magkakaroon ng break, panandalian. Thursday na! Overflow na! Ayan mga kapanalig, Thursday na, overflow na. Maraming salamat pong muli sa lahat ng mga nagstay dito sa ating programa simula alas 5 ng hapon hanggang sa oras na ito. At syempre, wag pa rin kayong bibitaw dahil napakaganda, napakainit ng ating pinag-uusapan. At syempre, basahin muna natin yung ilan sa mga nag-comment, no? Ayan, so sabi dito ni Gina De Jesus, Amen. Oliver Jose, Amen.
Teresita Calderon, amen. Kati Bingilo, at syempre binabati natin lahat ng mga Bingilo family, amen. Si Chris Pluma Vargas, amen. Ayan, hallelujah. Sabi ni Rhea Reg, praise God. Annalie Kayaban, amen. Si Lorly Limbaga, amen, Brother Vargas. Si Jesus Emmanuel, thanks for an inspiring testimony. Isa sa mahirap i-detach. Sabi rin ni Jean Merle, praise God. At syempre balikan natin ng konti yung pinag-usapan natin kanina. So, itong story po ni Brother AV, isang story na hindi madali. Yes po. To be honest, pagtalikod sa sarili, pagtalikod sa kung ano yung masaya, and ngayon you're following God kung saan ka man niya tinawag, and hindi ko makakalimutan yung sinabi mo, na sinabi ni Bishop Bacani na kahit mahirap, tumuloy ka. And maybe, alam mo, habang nakikinig ako sa'yo, feeling ko yun yung cross na pinabit sa'yo. Yes. And honestly, para sa akin, congratulations kasi napagtagumpay mo siya dahil sinamahan ka rin ni Jesus. Amen? Amen. Siguro mga panalig, lalo na sa mga nasa Facebook natin, no? Ano yung napulot yung aral sa pinagkukwentuhan natin ngayon? Type nyo dyan sa ating comment section. Mamaya babasahin natin yan. Tuloy natin, Brother AV. Ngayon, kumusta ang buhay mo? Ano na ang mga ginagawa mo? Ang buhay ko po ngayon ay blessed na blessed. Dati po nung humahawak ako ng mic sa entablado, pinapalakpakan ng mga tao, mataas ang tingin ko sa sarili ko eh. Ang parang, ang nakatingin sa akin nakatuon. Ikaw yung star. Yes. Pero nung nakilala ko si Lord, kinukwento ko yung testimony ko kung paano niya akong tinawag, paano niya ako unti-unting binago. Ang nag-glorify na hindi na po sarili ko, Amen. si Lord na. Kasi kung sarili ko lang, hindi ko po kaya magbago. Kasi makakita lang ako ng pogi, yan ang kahinaan ko. Di ba? So, pwede akong bumigay uli. Kaya nga po, ang mahalaga prayer. Mahalaga po yung panalangin. Kasi, sino bang perfecto? Sino bang malinis sa ating lahat? Amen? Yes. Kailangan po talaga natin panalangin sa bawat isa. Tsaka, imbis na i-judge natin, hatulan natin, ba't di natin tulungan? Di ba? Para ano ba yung kailangan? Ba't ba siya naging ganito? Para mag-grow yung tao. Amen. Yan, para overflow, di ba? Mag-grow yung spirit. Amen. Kasi, minsan po, 'di ba? Kaya sabi ko nga ang kulang sa simbahan, Biblia. Kasi ang misa ang pinakamataas na pagsamba. Yes, amen. Pero kulang na kulang yung isang oras pati yung homilia para makapag-focus yung tao. Kasi alam naman natin sa simbahan sobrang dami ng tao, maingay, yung iba hindi naman talaga nagsisimbahan, magde-date lang pupunta doon. So, 'di ba? Bakit dumadami daw yung ibang relihiyon? Kasi pwede natin tingnan minsan na baka may pagkukulang din tayo kasi new millennium na. 'Di ba? Talagang iba na yung mga kabataan ngayon. Yes. Iba na approach. Kasi dati pag nai-invite ako mag-talk sa ibang religion, bakit ang daming youth dito? Bakit sa amin parang hindi ganun ka-active? Kasi binibigay nila yung hilig. Halimbawa, ako magaling ka sa instrumento, sa pagkatao, sige, diyan ka. Pero still with guidance. Yes, with so kailangan sa atin, kasi alam niyo po, wala naman sa paglipat ng relihiyon. Kahit maglipat ka ng relihiyon, kung masama ang ugali mo, masama talaga ugali mo. Amen. Even wala sa Character relihiyon pa rin. yan, yes. Ang mahalaga, nandito ka sa Katoliko, iisang Diyos ang pinaglilingkuran. Amen. Tsaka sabi naman niya, 'di ba, gaya ng sinabi ni Bishop Bacani, magpatuloy ka lang. Amen. 'Di ba? May 2 o 3 nagkatipon sa pangalan niya, naroroon ng Panginoon. Yes. Tsaka amen. may encounter mo talaga siya kung papapasukan mo sa buhay. Amen. Yes. Amen. Kaya lagi mo siyang tatanungin na, Lord, nasan ka ba? O kaya, Lord, pahingin namang sign. Kaya doon ko po naunawaan si Lord, God of miracle, sign and wonders. Amen. Marami Amen. siyang binibigay na palatandaan na talagang nagpapatuloy siya na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Tingnan niyo po, sa darating nitong July, mag-ano po, magsi-7th year anniversary na yung community. Galing. Yes. Praise God. Palakpakan naman natin, no? Grabe yung ginawa ni Lord. Imagine, no? Dati nasa stage ka to perform as a star, but right now, nandyan ka sa stage para iangat yung star. Yes po. Ipakilala kung sino talaga yung tunay na star na nagbabago ng buhay. Yes. Kasi alam niyo po, hindi natin mababago ang buhay ng bawat isa. Kahit parents ko, hindi niya kaya baguhin buhay ko. Amen. Pwedeng makapagpayo siya, pero sa atin, ako pa rin yung Ikaw pa rin magdidesisyon. Pero ang nakapagpabago sa buhay ko, yung sabi ko nga kanina nung pasimula natin, nahuli ko ang nanay ko na pinagpipray ako na, Lord, di ko na po kayang, wala naman po akong bisyo, hindi ako umiinom, hindi ako naninigarilyo. Lalaki lang talaga. Tsaka yung crossdresser. Nung isinuko niya ako, totoo pala yun, na mag-antay ka lang, yung prayer mo, tutugunin ng Diyos. Sa dami ng humihiling eh. Yes. So darating at darating na tutugunin niyo sa'yo. Kaya isa sa naisip ko na, yung sinabi ng mother ko na, isinusuko ko na po siya sa hindi ko kaya, dininig ng Diyos. Amen. So, ang nakakapagpabago mo ng buhay, salita ng Diyos. Amen. Amen. Praise Saka, God. katulad niyan, na-invite na, alam niyo po, tinaas ng Diyos ang dangal ko eh. Kasi di ba naiimbitahan niya ako sa ibang lugar, nakakapag tas may mga nakaka-relate. Tsaka ang mapalad po ako kasi nung tinawag niya ako, hindi ako natulad sa ibang mga kaibigan ko na
sumakabilang buhay na dahil nagkasakit sila. So, nung inaaya ko po sila na pinagtatawanan nila ako dati, inuusig nila ako eh. Ano lang yan, wala lang magawa, nag-trip-trip, kahit ano man, lalaki pa rin yan. So, yung mga nagganon po sa akin ngayon, nasa hukay na po sila, nakakalungkot. Mga nagkasakit. Kaya minsan nalulungkot din ako kasi kung sumunod sila sa akin at di nila ako pinagtawanan, siguro sama-sama kami sa kaligtasan. Siguro ito gusto ko tong itanong sa'yo, no? Right now, no, itong journey mo ngayon, sabi mo magsa 7 years na kayo sa community. Syempre, sobrang sa inyo, no? Umabot ng 7 years. Yes po. Until right now ba meron pa ring temptation? At kung meron man, paano mo siya talaga nalalabanan? Meron pong temptation. Syempre, kasalanan nandiyan yan. Tsaka hindi papayag ang demonyo na wala siyang member. Talaga magre-recruit siya. Okay. Paano ko lang siya na naiiwasan, pag nakakakita ko ng cross, simbahan, naalala ko, kasi ang nabasa ko sa Bible, mas karumal-dumal daw yung sasapitin ng tao na nakakilala sa Diyos. Nagbalik loob, tapos bumalik sa dating gawi. Yes. Ang nasa isip ko lagi, na paano kung dumating si Lord? Hindi naman niya sinabi kung kailan siya darating. Baka mag-surprise. Paano kung dumating siya bigla ngayon? Tapos nang lalaki ako ngayon? Hindi tsaka pa ako may iwan sa tagal ng paglilingkod ko, naiwan pa ako. Di ba kaya? Sayang yung 7 years mo. Kaya pag nagtutok ako sa mga seminar, mga Catholic Life in the Spirit seminar sa simbahan, mga marriage encounter, pag sinasabi ko, dapat po maging ibang-iba na tayo kaysa iba. Hindi tayo yung routine lang na magsisimba, gigising, magdarasal, magsiserve, lector, commentator, pagkatapos ang chismosa uli. Kasi ang pangit naman na yung paglilingkod natin, nauwi lang sa wala sa pagdating ng Panginoon. Kaya malaking aral. Tsaka mahalaga rin po atin ng atin. Yes, totoo yan. Keep on kahit na may attending. kaaway ka sa simbahan, atin lang, hindi naman siya pinupuntahan mo eh. Amen. Amen. Tsaka sabi nga Lord, ibigin ng kaaway. At speaking of ibigin ng kaaway, isa po yan sa panapagtagumpayan ko. Kasi yung nagdemanda sa akin, maniwala man siya sa hindi, napatawad ko na siya. Amen. Kasi ayaw ko nga dumating po sa punto na, di ba, hindi ako iniligtas ni Lord kasi hindi ako nagpatawad. So, sana makapagpatawad din ang lahat. Amen. Kasi mahirap po talaga makapagpatawad. Tsaka alam niyo po, sa ingay ng mundo ngayon, di ba, ingay sa politika, ingay ng mga leader natin, di ba, kung ano-anong ingay, ang kailangan natin healing. Amen. Salita ng Diyos. Yes, amen. And truly that the Word of God can heal everyone, no? Nakapagpagaling talaga. Gusto ko lang basahin itong mga nag-comment dito, no? Sabi ni Christy Anisete, pagtitiwala sa Diyos. Tapos sabi niya, amen, wala po sa religion, nasa relasyon sa Diyos. And ito yung lagi nating sinasabi dito sa Overflow, no? Personal relationship with God. Yes. And kitang-kita ko kay Brother AV, yung personal relationship with God, yung paano ka tumuloy na hindi madali, pero talagang nilaban ka rin ng Diyos, kasi hindi ka rin talaga umalis sa Kanya. Yes. No? And ito sabi rin ni Virgo, amen, God bless and keep safe, brothers. True, I always pray for my children. Mother's prayer is so powerful. Amen. Sabi ni, yes, totoo yan. Si Miriam Barredo, hallelujah, praise the Lord. So ayan, no, siguro maganda mga panalig, i-comment nyo dyan ano yung natututunan nyo ngayon. Grabe, napakabilis ng oras. So, medyo magko-comment na ako sige kay lang. Sige lang, go. Kay Ate Christy, wala sa religion, nasa relasyon sa Diyos. Actually po yung religion, relasyon siya sa Diyos. Amen. Kasi ang salitang religion, galing sa salitang Griego, religare. Diba? Relasyon po sa Diyos. Kaya minsan yung nagsasabi, diba, kahit anong relihiyon mo, totoo po, ang tinuturo ng relihiyon, magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Personal relationship with Sa God. Katoliko po, ang tinuturo sa atin, yung relasyon na rin po yan sa Diyos. Amen. Ano lang ang kaibahan yung sinabi nito na, yung mother's prayer is powerful. Kaya po humihingi tayo ng prayer kay Mama Mary. Amen. Hindi po lilinawin ko lang, hindi po natin sinasamba si Mama Mary. Ginagalang natin siya bilang siya yung ina ng ating Panginoon. Yes, grabe, no? Alam mo, kulang tong isang oras na to sa program natin para ituloy-tuloy itong usapan natin ngayon, no? So, meron na lang tayo ilang minuto. Gusto ko lang tong basahin, sabi dito ni Lorly Limbaga, no? Tumpak, Brother Angelo, galing ni Lord sa life mo. Truly our God is so amazing. Grabe si Lord, amen. Sabi ni Ligaya Reyes, listening. Sabi ni Joseph Adams, hello Coach Ryan Katakutan. Yes, hello rin po sa inyo. At Brother AV, no? Alam ko hindi ito yung last na pag-uusapan. Amen. Na mag-uusap tayo, magkakasama tayo Malay dito. mo ako yung pumalit dyan. Malay mo, di ba? Pag-pray natin kay Lord, di natin masabi kung ano yung plano ni Lord. Amen. Praise the Siguro, last message for this episode natin ngayon, anong pinaka mensahe mo sa mga nakikinig ngayon? Kahit maikli lang. Ang mensahe ko po, tulad ng sinabi ni Bishop Bacani, nagbigay ng lakas ng loob sa akin yun natuloy lang. Bakit? Ang Diyos po pinaglilingkod natin, hindi ating kapwa. Amen. Pangalawa, ang Diyos po hindi nakatingin sa ginagawa natin. Di ba sabi sa Bible, kahit gumawa tayo mabuti, hindi tayo ililigtas noon. Ang magliligtas po sa atin, yung Diyos na nakatingin sa puso natin. Amen. Amen. Ang tao po makasalanan, maging ang mga taga-simbahan, ang mga pari, nagkakasala.
ano pong kailangan? Imbis na hatulan husgahan natin, ipanalangin po natin Amen. ang bawat isa. Amen. Thank you so much, Brother AV. Palakpakan natin si Brother Thank AV you for po. this afternoon. And again, hindi ito yung last dahil naniniwala ako marami pa tayong Amen. pwedeng pag-usapan Thank you, Lord. that it will bless a lot of people. At kung saan ulit yung community mo, brother? Yan, bukas po every Friday po meron po kaming prayer meeting 7 to 9 p.m. sa Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Kiko. At mamaya po nandiyan po ako sa opening ng Cursilyo sa Sampang Uy, Crucius. nice! Yan, nagro-rolyo po ako sa Cursilyo, Sampang Crucius sa 10th Avenue, Caloocan. First Avenue. First Avenue, Ah, Caloocan. At mamayang 7 p.m. po may prayer meeting po kami sa St. Benedict Parish kay Father Reytano sa Don Antonio Commonwealth. Amen, amen. So, palakpakan natin, Brother AV. Again, maraming salamat for saying yes to this invitation to be our guest ngayong hapon na ito. At syempre, mga kapanalig, maraming salamat po sa pagsama sa amin. At pinapasalamatan natin, syempre, ang ating sponsor, si Regan Industrial Sales Inc. Basta bakal, Regan. At syempre, ang Supreme Steel Pipes, basta bakal na tubo. Ayan po ang puntahan ninyo. Pwede nyo po silang hanapin sa kanilang mga Facebook page. At the same time, no, sa lahat po ng mga wala pa pong insurance, no, ako po ay isang financial wealth planner, and I also invite you, kung wala ka pang insurance, pag-usapan natin ang the best na insurance para sa iyo. Hanapin niyo lang po ang aking pangalan, Ryan Katakutan, sa Facebook. Makikita niyo po diyan, naka-jacket po ako, itong mismong suot ko, tapos merong check, no, just to make sure na ako po yan. At the same time, no, sa mga gustong kumain ng masarap, no, at wala ka na maisip na kakainan, pumunta po kayo dyan sa Sufuse, SUFFUSE, dyan sa may Banawe, Quezon City, at tikman mo na ang napakasarap at mainit na laksa nila. At syempre, mga kapanalig, tayo po ay magpangwakas sa panalangin. Samahan niyo po ako, samahan niyo po kami ni Brother AV, sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa panibagong araw, sa panibagong hapon na kami po ay na-bless. Thank you for loving us as always. We praise and glorify your name, Panginoon. And continue to bless the life of Brother AV, to use him to bless a lot of people, Panginoon. At Lord, naniniwala kami sa panahong nakinig kami sa kwento niya, sa kwento mo sa buhay niya, maraming nagbabago ngayon at marami kang binabago ngayon. Kaya Lord, maraming salamat. In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen. In the Father, Son, and Spirit. Amen. Muli, ako po ay nagpapasalamat, Coach Ryan Katakutan, at muli magkita-kita po tayo sa susunod na Thursday. Sumayin nyo ang katotohanan. You've just heard Coach Ryan Katakutan. Tune in again next Thursday from 5 o'clock in the afternoon to 6 o'clock in the evening. Only here at Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Thursday na, overflow na! Mga kapanalig, ating dasalin ng orasyon kasama ang kanyang kabunyian, Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Didi.